Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Panglimang nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles, Pampanga, na-recover na. Bagyo sa Pacific Ocean na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility, posibleng lumakas pa bilang typhoon ayon sa Pag-asa. Ilang lugar sa Quezon City binaha dahil sa thunderstorm kaninang madaling araw. Dating Senate President Francis Chis Escudero itinangging tumanggap ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback sa flood control projects base sa kanyang counter affidavit. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng pera at alahas mula sa isang bahay sa Quezon City nanakaw dahil sa tawag sa kasambahay. Ang modus alamin para wag maging biktima. Ang heartwarming na eksena ng mga kuya sa bunso nilang ikakasal na trending. At Sparkle star Rere Madrid ikinasal na kay Pinoy basketball player Kai Soto. Kuya niya namang si Ruru Madrid nag-camping date with Bianca Umali. Wala pang bagyo sa loob ng ating bansa pero binaha ang ilang lugar. Dulot po yan ng panandaliang malakas na ulan o thunderstorm. Sa Quezon City, bumaha sa northbound lane ng EDSA na sakop po ng barangay Apolonio Samson, kasunod ng ilang minutong malakas na ulan pasado alas 3 kaninang madaling araw. Bumaha rin sa EDSA Balintawak kaya nagmenor at gumilid ang mga sasakyan. Ang ilang kabataan tila hindi alintana ang peligro na dulot ng pagligo sa baha. Humupa ang baha matapos ang isang oras. Napasilong naman ang ilang motorcycle riders sa ibang bahagi ng EDSA. Pabugso-bugso rin ng ulan sa Rojas Boulevard sa Pasay. Wala namang naranasang pagbaha sa Taft Avenue, corner UN Avenue hanggang sa kanto ng Quirino Avenue sa Maynila. Wala ring baha sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Binaha naman ang ilang bahagi ng barangay Ladtingan sa Piquet, Cotabato. Umapaw kasi ang ilang ilog dahil sa malakas na ulan. Inuulan ang Cotabato at ilang pangpanig ng Mindanao dahil sa trough o extension ng papalapit na bagyo. Sa mga susunod na oras, posible pa rin ang mga pag-ulan. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Pinaalerto ang mga residente sa biglaang ulan na may kasamang kulog at kidlat hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Sabi po ng Pag-asa, mamayang gabi o madaling araw bukas, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Domeng. Isa na po itong tropical storm. Namata niya ng Pag-asa, 1,135 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Base sa pinakahuling datos ng ahensya, lalakas pa ang bagyo bilang typhoon. Pero lilihis ito at posible nitong hatakin ang southwesterly wind flow o mahinang habagat. Dahil dyan, asahan ng malawakang ulan at posibleng deklarasyon ng tag-ulan. Sa ngayon, nagpapaulan na ang trough o extension ng bagyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Southwesterly wind flow naman ang nakaapekto sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Barm, Llano del Norte, Misamis Occidental at Palawan. Sa kabila ng ulan, posible pa rin pumalo sa danger level na 47 degrees Celsius ang heat index sa Cavite City, 46 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan at San Ildefonso, Bulacan, 45 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte, Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, Tanawan, Batangas at sa Borongan, Eastern Samar. 44 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay City at sa 12 iba pang lugar sa bansa. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte at sa 19 na iba pang lugar. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index dito sa Quezon City at Siam na iba pang lugar sa bansa. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Basco, Batanes at sa 7 iba pang lugar. Habang 40 degrees Celsius naman sa Indang, Cavite,
Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan, Zamboanga City at sa Davao City. 5 ang huling bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Natunton kaninang umaga ang kinaroroonan ng nasawi sa tulong ng K9 unit. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Iniikot ng K9 unit ang gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga, pasado alas 6 kagabi. Maya-maya, tumigil ito sa isang bahagi ng guho at tumahol. Hudyat na posibleng may katawan na natabunan ng malalaking tipak ng debris. Nakadetect po yung K9 dog, no, na isang human body. Hindi siya ganon kadali kasi napapailalim pa siya ng malalaking debris. Meron pa tayong mga ginamit na shoring na ginawa para maging stable yung paglalabasan sa kanya. Kapag nailabas po sila ng ating mga bumbero doon sa collapse sites, ay ita-turn over po namin sila sa ating mga taga-DOH para alamin po ang pagkakakilanlan bago po ito tuluyang dalhin sa nearest na punerarya. Mag-aalas 8 kaninang umaga nang makuha ang katawan ng lalaki na wala ng buhay. Ito na ang ikalimang nasawi sa pagguho. Ayon sa LGU, makatutulong ang cellphone na na-recover ng mga otoridad para kilalanin ang bangkay. Ibinalik sa search and rescue ang operasyon sa gumuhong gusali. Iniutos yan ni Interior Secretary John Vic Remulla nang bumisita siya sa Ground Zero kahapon. Posibleng may mailigtas pa raw sa 16 na pinaniniwala ang naipit sa guho. There have been instances kasi na 2 weeks after nahanap pa rin, katulad sa nangyari sa Baguio. So for me, I would rather consider it a search and rescue. Tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng mga otoridad sa gumuhong gusali. Habang patuloy tayong nagtatanggal ng mga debris ay kasabay po ang pag-recover natin ng mga katawan ng biktima. We are not losing hope na yun nga po sana ay magkaroon talaga ng miracle na mayroon pa tayong ma-retrieve na mayroon tayong matagpuan na buhay na biktima. Ayon sa Angeles City LGU, hindi pa humaharap sa kanila ang mga kinatawan ng may-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelwork Corporation. Tiniyak ni Remulla na hindi nito matatakasan ang pananagutan. We will issue a subpoena and we will put a hold order sa airport para mag-report sila. Posible raw silang maharap sa patong-patong na reklamong kriminal, sibil at paglabag sa labor code. Ang pagkukulang dito ay hindi dapat nagkaroon ng tulugan doon sa construction site mismo. Dapat may barracks. Pangalawa, hindi dapat kasama yung pamilya. Ang sinabi sa akin ni Mayor, meron daw ibang report na may kasamang pamilya sa loob. Hindi kasama dapat yon. Sa huling tala ng mga otoridad, humigit kumulang 15 pa ang hinahanap. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Mainit na balita, naisilbi na sa abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang utos para bawiin ang lisensya ng senador para sa pagmamayari ng mga armas. Kinumpirma yan ng PNP Police Regional Police 11. Kasunod dito ng revocation order na inilabas ng PNP Firearms and Explosives Office. Ayon sa pulisya, nagsabi ang abogado ni De La Rosa na tatalakayin niya ito sa kanyang kliyente. Patuloy raw silang nakikipag-ugnayan sa Regional Civil Security Unit 11 ng pulisya. Nauna lang sinabi ng National Bureau of Investigation ay tinuturing nilang armed and dangerous si De La Rosa na wanted ng International Criminal Court. Bago may silbi ang utos, nagsabi na ang kampo ni De La Rosa na walang batayan para i-revoke ang firearms license ng senador dahil batay-an nila sa batas ay i-revoke lang ang lisensya kung may conviction at court order na laban sa isang akusado. Pasintabi po sa balitang ito, may natagpo ang kalansay ng tao sa damuhang bahagi ng NLEX sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa pulisya, nadiskubre yan ng ilang nagtatabas ng damo sa NLEX. Nakabalot daw ang kalansay sa isang cadaver bag. Nakasuot daw yon ng brown na t-shirt, blue na jacket, blue na pantalon at saka panloob.
Nananawagan ang Mabalacat City Police kung sino man ang may kakilalang nawawala na tugma sa ganyang kasuotan na makipag-ugnayan po sa kanila. Susunod, mahigit 2 milyong pisong halaga ng pera at alahas mula sa isang bahay sa Quezon City nanakaw dahil sa isang tawag sa kasambahay. Ang modus alamin para wag maging biktima. Dating Senate President Francis Cheese Escudero itinangging tumanggap ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback sa flood control projects base sa kanyang counter affidavit. At silipin ang camping date ni Ruru Madrid at Bianca Umali. May init na balita dito sa Balitang Hali. Mga kapuso, huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakakausap sa telepono o online para huwag maging biktima ng panloloko. Sa Quezon City, isang kasambahay ang nakakulong ngayon at inimbestigahan matapos niyang kunin at ibigay sa ibang tao ang mahigit 2 milyong pisong cash at alahas mula sa kanyang amo. Ang paliwanag niya, sinunod nila ang utos ng tumawag na kaboses daw ng kanyang amo. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang video na ito sa labas ng gate ng isang subdivision sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City hapon nitong Martes. Ang babaeng kasambahay makikitang may iniabot na paper bag sa isang lalaki. Inihatid pa niya sa motorsiklo ang lalaki. Nang makaalis, naglakad papasok sa subdivision ng kasambahay. Ang laman pala ng paper bag, mga pera at alahas na ninakaw umano ng kasambahay sa bahay ng kanyang amo. Ayon sa pulisya, nasa bakasyon ng amo ng kasambahay noong mga oras na yun. Base sa investigasyon namin, pinasok niya yung kwarto ng kanyang amo. Dinistrangkan niya yung mga drawers kung saan doon niya kinuha yung mga pera at alahas. Pinipigilan siya na huwag gawin yun. At ang ginawa niya, nag-lock siya ng pinto. Hanggang sa yung isang kasambahay niya bumalik muna sa kwarto nila. Na lingid sa kanya, lumabas pala itong suspect. Nadala na yung mga alahas at naibigay na dun sa lalaking nag-aantay sa labas ng subdivision. Pagbalik sa bahay, tinangka pa umanong kunin ng sospek ang iba pang alahas, pero napigilan na siya ng isa pang kasambahay. Doon na tinawagan ng kanilang amo na agad nakipag-ugnayan sa pulisya. Arestado ang 31 anyo sa sospek. Kabilang sa mga ninakaw ang mahigit 1 million pesos na cash, iba't ibang alahas, gaya ng hikaw at kwintas, na nagkakahalaga na mahigit 1.4 million pesos. Lumalabas sa investigasyon namin, inilagay niya ito sa isang plastic bag at kinubera niya ito ng mga pagkain. Ang sabi niya, para kung sakaling masita siya ng mga gwardya, hindi mapansin yung mga alahas na dala niya, tsaka yung pera. 2016, doon na siya nagtatrabaho, pero pabalik-balik siya. May mga 2 taon, aalis siya, tapos babalik din siya the following year, hanggang sa kasalukuyan. Itong huling bumalik siya noong 2025. Ayon sa kasambahay, sinunod lang daw niya ang utos ng babaeng tumawag sa cellphone na nagpakilalang kanyang amo. Ginawa ko yun base sa utos lang po doon sa cellphone na kausap ko po kay ma'am. Yung boses po ni ma'am. Ano sinasabi niya? Na punta ako sa kwarto niya, kunin ko daw yung mga alahas niya doon. Sinampa ng sospek ng reklamong qualified theft. Nagsasagawa ng follow-up operation ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking pinag-abutan ng paper bag. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kanina pong alas 6 ng umaga. Ayon sa PBOX, may taas ang ash plume na mahigit 1,000 metro. Sa nakalipas naman na 24 oras na monitoring ng ahensya, nagbuga ng abo ang bulkan na tumagal ng 17 minuto. Nakapagtala rin po ito ng 18 volcanic earthquakes at nagbuga ng halos 500 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 2 ang Kanlaon. Ipinagbabawal ang pagpasok ni Numan sa itinakdang 4-kilometer radius permanent danger zone. Happy Thursday mga mare at pare! Getting into character ang cast ng upcoming GMA series na Code Grey na sumailalim sa immersion para mas matutuhan ang procedures at tamang galaw ng isang medical practitioner. Narito ang latest.
Bilang paghahanda para sa kanyang pagganap bilang doktor sa upcoming GMA Prime series na Code Gray, sumailalim sa immersion si Alden Richards sa ospital ng Maynila Medical Center. Kasama ni Alden ang co-stars na sina Andrea Torres, Shuvi Etrata, Faith De Silva, Christopher Martin at Christopher De Leon. Para mas magampanan ng mabuti ang role bilang si Dr. Grayson Lazaro, siniguro ni Alden na matutunan ang mga basic procedures at tamang galaw ng isang surgeon. Kasama na ang tamang pagsuot ng surgical gloves at gown. Tinuruan din sila ng pag-suture o pagtahi ng sugat. At sumailalim din sila sa basic life support training. Yung proper counting, yung tamang position, etc. And also, natutunan ko din dito yung mga iba-ibang klaseng stitches when it comes to surgery. Hindi siya madali. Ngayon ko na-realize na yung expertise nila when it comes to doing these things comes with hard work. Nagpasalamat si Alden sa mga doktor na matyagang nagturo at nagbahagi ng kanilang kaalaman at expertise. Dagdag pa niya, paraan din ng proyektong ito para bigyang pugay ang mga medical practitioner. It's a way of honoring them as well na itong project na to mabigyang highlight naman yung mga doktor at yung mga medical practitioners natin na nagliligtas ng buhay araw-araw. Kababalik lang ni Alden mula sa halos isang buwang taping ng pinagbibidahan ding serye na Love Siargao. Kakaiba raw ang naging experience niya sa Siargao dahil kahit nagtatrabaho, mistulang naging healing escape pa raw ito dahil sa ganda at payapang hatid ng isla. It didn't feel like work because of what you're seeing every day. Siyempre, yung accommodations namin, beachfront, so dagat yung nakikita mo sa araw-araw, di ba, kakaiba yun. So, really more of parang rediscovering different aspects of myself and somehow healing na rin at the same time. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA News. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang 2 commercial stall sa Barangay San Pedro, Pateros kaninang madaling araw. Naagapan ng mga bumbero ang paglaki ng apoy dahil sa fire hydrant sa katapat na gusali. Walang naitalang sugatan o nasawi ayon sa Bureau of Fire Protection. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos sumemplang sa kalsada sa Roas Boulevard sa Pasay. Ayon sa pulisya, posibleng nawalan ng balanse o bumangga sa center island ng rider dahil sa madulas na kalsada. Dahil sa insidente, bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Ang ilang motorista napilitang dumaan sa service road. Wala namang ibang nadamay sa insidente. Inaasahang lalagdaan ngayon ng Pilipinas at Japan ang ilang kasunduan na may kinalaman sa defense at maritime security pati na sa energy security. At live mula sa Tokyo, Japan, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Konnichiwa, Connie, mula dito sa Tokyo, Japan, kung saan ikatlong araw na ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Puno ang schedule ng Pangulo ngayong araw. Ngayong umaga lang, 4 na business meetings na nakaschedule sa mga pribadong kumpanya. Pamilyar itong isang kumpanya sa listahan, ang Sumitomo Corporation, na siyang maintenance provider ng ating MRT3, pero patuloy tayong kumakalat na iba pang detalye kung anong paksa ng nasabing pulong. May meeting din siya kay dating Japanese Prime Minister Kishida Fumio ng Supreme Advisor sa Parliamentary Association of the Asia Zero Emission Community. Makakaharap din ng Pangulo ngayong araw ang presidente ng Japan International Cooperation Agency o JICA na isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng pautang ng Pilipinas sa mga malalaking proyekto sa bansa. Tulad na lang halimbawa ng Metro Manila Subway Project. May isa pang pulong sa chairman ng Nippon Foundation bago ang kanyang nakatakdang talumpati sa joint session ng National Diet o ang Kongreso ng Japan. Matapos dyan ay ang panghuling meeting kay Japan Prime Minister Takaichi Sanae na agad susundan ng joint press conference kung saan iaanunsyo ang mga nalagdaang mga kasunduan. Naasahan dito may kinalaman sa defense at maritime security at energy security at gayon din sa ekonomiya, mga bagay na malapit sa sikmura ay ika ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at gayon din sa nagpapatuloy na krisis sa langis na kinakaharap ng mundo. Patuloy natin inaantabayanan na magiging resulta ng mga pulong lalo na sa mga pribadong kumpanya. Pero nauna rito, Connie, $3.4 billion, katumbas ng 210 billion pesos na kabuang investment commitment ang ibinunga na roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama mga nangungunang business leaders ng Japan. Kahapon din pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang Ayala Corporation, Globe Telecom, Mitsubishi Corporation at KDDI para sa pagsusulong ng konsepto ng Smart City
sa Makati City. Sa pamagitan niya ng Artificial Intelligence o AI at modernong teknolohiya ng mga telco para sa transportasyon, retail at commercial services, energy management at digital service. Mahiwalay pang kasunduang nilagdaan ng Ayala Corporation at Mitsubishi Corporation para sa digital services para naman sa ticketing, online payment at digital marketing. May ikatlo pa, yung kilalang e-wallet platform sa bansa, may kasunduan din sa Mitsubishi Corporation para palawakin ang serbisyo nito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang layon niyan, ang pag-integrate sa e-wallet platform sa mga negosyo ng Ayala at Mitsubishi sa retail, real estate, energy, mobility at digital services. Ang pakinabang daw dyan ng mga mamamayan ayon sa DTI, mas mabilis at mas maginhawang transaksyon para sa mga negosyante at consumer. Tulad ng kanyang karaniwang mga biyahe abroad, may mga business meetings ang Pangulo para manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa gitna ng kasalukuyang hamon ng global economy, ayon sa Pangulo, partikular ang krisis sa enerhiya at pagkadiskaril ng mga supply chain, lubhang mahalaga na lalong palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at ng Japan. At live mula sa Tokyo, Japan, Ivan Mayrina, GMA News. Balik sa iyo, Connie. Arigato gozaimasu. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Itinanggi ni dating Senate President Francis Chis Escudero na nakakuha siya ng mahigit 500 million pesos na kickback mula sa flood control projects. Batayan sa kopya ng kanyang counter affidavit na eksklusibong nakuha ng GMA News. Balitang hatid ni Joseph Morong. April 16 nang irekomenda ng Field Investigation Office ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Escudero. Base sa reklamo, nagkamal umano si Escudero ng lampas kalahating bilyong piso galing sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Base sa aligasyon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kopya ng counter affidavit ni Escudero na eksklusibong nakuha ng GMA News, itinanggi niya ang mga aligasyon at pinabulaan ng nakakuha siya kay Bernardo ng 306 million pesos noong 2024 at 280 million pesos noong 2025 na tinanggap umano ng kaibigan, campaign contributor at umani bagman ni Escudero na si Maynard Ngu. Wala raw ebidensya na magpapakita na bagman niya si Ngu at inutusan niya ito na gumawa ng aksyon para sa kanya. Base lamang daw sa kwento ni Bernardo ang sinabi raw ni Ngu na natanggap ni Escudero ang pera. Giit ni Escudero, wala naman daw na ipakitang pruweba si Bernardo na tinanggap niya ang umano'y kickback. Paiba-iba rin daw at nagbabago umano ang sinasabi ni Bernardo sa 4 na affidavits ito laban sa kanya. Tulad na lamang ng wala raw nabanggit si Bernardo na 306 million pesos na delivery sa unang 3 affidavit na isinumite nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Lumabas na lamang daw ito nung may investigasyong ginagawa na ang Ombudsman. Hiniling ni Escudero sa Ombudsman na huwag bigyan ng immunity o gawing state witness si Bernardo at iba pang testigo laban sa kanya dahil kung may master plunderer tulad ng sinasabi ng reklamo, hindi raw siya ito kundi si Bernardo. Si Bernardo raw ang most guilty sa mga individual na dawit sa flood control project. Sabi pa ni Escudero kung siya raw ang master plunderer, bakit kalahating bilyong piso ang sinasabing natanggap niya kumpara sa inamin mismo ni Bernardo na tumanggap siya ng lampas 1 bilyong piso. Hinihingan pa namin ng panig ang kampo ni Bernardo at ang Ombudsman. Pag-aaralan pa ng Ombudsman ang kontrasalaysay nito ni Senador Escudero para malaman kung may sapat na basehan para sampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA News. Susunod, truck sumalpok sa isang bahay sa Negros Occidental, mag-ina patay. At ang heartwarming na eksena ng mga kuya sa bunso nilang ikakasal na trending. Sa pagbabalik po yan ng Balitang Hali. Nagdire-diretso at bumangga sa poste ang motorsiklong yan sa National Highway sa Barangay Bangal at Talisay, Batangas. Tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo. Base sa investigasyon, hindi nakontrol ng rider ang motorsiklo matapos itong mawalan umano ng preno, kaya nagdire-diretso ang takbo nito. Nagpapagaling na sa ospital ang pasahero pati ang rider na nagtamo ng matinding sugat sa paa. Wala pa silang pahayag.
4 na araw matapos ang pagguho ng isang gusali sa Angeles, Pampanga, nagpapatuloy pa rin po ang paghahanap sa mga natrap. Update po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, nahirapan daw ang Bureau of Fire Protection na mailabas ang katawan ng ikalimang nasawi sa nangyaring pagguho dito sa Barangay Balibago, dito sa may Angeles, Pampanga. Ayon sa BFP, napailalim daw ang biktima sa malaking tipak ng debris. Gumamit pa ng shoring ang mga bumbero upang mapanatiling stable ang bahaging kinaroroonan ng katawan. Paliwanag naman ng BFP, hindi maaaring madaliin ang operasyon at hindi rin pwedeng gamitan agad ng backhoe dahil sinisikap nilang mapanatiling buo ang mga katawan ng mga biktima nang sa ganoy madaling makilala ng kanilang pamilya. Sa kabila nito, tinitiyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang search and rescue operations. Umaasa rin sila na may posibilidad pa na mayroon pang mga makukuhang buhay sa ilalim ng gumuhong gusali. Samantala, Connie, mula kanina ay tuloy-tuloy ang dating ng mga iba't ibang grupo na nais magpahatid ng tulong dito, mga pagkain at tubig sa mga nagsasagawa ng rescue operation. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Hindi nakita si Senador Ronald Bato de la Rosa sa ilang lugar na pinuntahan ng mga otoridad kahapon. Humingi naman ng pasensya ang misis ni de la Rosa sa mga posibleng maabala dahil sa paghahanap sa kanyang mister. Balita hatid ni JP Soriano. Sunod-sunod na dumating ang mga sasakyan ng PNP, CIDG at NBI sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Bumaba ang mga tauhan ng CIDG at nilapitan nito ang isang bahay. At pagdating nga po ng NBI at CIDG, agad sila nagpunta sa property na ito, nakipag-coordinate sa purok leader at ang hinahanap daw nila isang Virgilio Carino na ayon po sa homeowners ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Ang hinahanap daw po nila sa pagpunta nila dito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa aking source, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na narito si de la Rosa May 26. Bitbit ng NBI at CIDG ang arrest warrant para kay De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Sinamahan sila ng purok leader na may access sa bahay, kabilang sa mga sinilip ang kusina. Wala namang katao-tao dito po talaga, sir. Pati ang silid na may kama, pero bigong matagpuan si De La Rosa. Nag-search lang po kung nandito po si Senador Bato. Sabi ko po, walang bato talaga po dito na nakatira kasi hindi naman po siya taga rito. Hinanap din si De La Rosa sa katabing bahay na pagmamay-ari rin umano ni Carino at may ibang umuupa. Tapos pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Hinahanap din umano si Carino at ang isang itim na pick-up na namataan umano sa Senado noong araw na umalis si De La Rosa. Tinanong ko po, bakit po hinahanap nila yung pick-up na nakapangalan sa Virgilio Carino. Sabi nila kasi hinahanap po nila si Senator Bato. Ayon sa Homeowners Association ng Subdivision, well-coordinated sa kanila ang operasyon ng CIDG at NBI. Sabi niya, meron po kaming pinapaulap dito. May subject of the warrant, so isi-serve namin. Mga taga-CIDG kami at taga-NBI. Bukod dito, kasabay ring hinanap si De La Rosa sa Parañaque at Bulacan ayon sa hepe ng CIDG. Katuwang nila ang NBI. Meron po talagang mga identified areas na according to mga reports sa amin na nandun doon si Senator Bato. Wala pa naman po talagang nag-positive doon sa mga lugar natin pinuntahan. Natukoy rin daw nila ang mga posibleng koneksyon ni De La Rosa tulad halimbawa ng ginalugad na bahay sa Pampanga. Parang kamag-anak ko yata ni Senador Robin Padilla yung pinuntahan niyo pong isa sa mga bahay? Tama po yun dahil doon po sa identification ng mga sasakyan na lumabas po na yung sasakyan ay present po during doon po sa time na nawala po si Senator Bato de la Rosa. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni Senador Padilla at Carino. Bantay sarado rin ang Davao City Police sa mga ari-arian ni De La Rosa sa lungsod. Nag-instructa sa ato ang 19 police station commanders and also sa mga heads of offices sa ato ang support units
nga ato ang pagmonitor sa maong nga presensya sa ato ang Senator Bato, ma'am. Ang amo lang yun is monitoring sa iyahang tanan nga properties diri sa ato ang area of responsibility. Sa isa namang online post, humingi ng pasensya ang asawa ni De La Rosa sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na baka aniya sunod na pasukin at sabihan na hindi na kailangan ng isang search warrant. Huling namataan si De La Rosa noong madaling araw ng May 14, kasama niya si Senator Padilla. Nakuha na ng CCTV ang sabay na pagsakay nila sa isang sasakyan paalis ng Senado. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Patay ng malunod ng isang lalaki at dalawa niyang anak sa isang ilog sa Davao City. Nakunan pa sa video ang pagligo na mag-aama sa ilog hapon nitong Martes. Base sa investigasyon, bigla na lang rumagasa ang tubig mula sa bundok kaya naanod ang mag-aama. Kinahapunan ay natagpuan po ang katawan ng 4 na taong gulang na bata. Kahapon, Miyerkules ng umaga nang makita naman ang bangkay ng ama at isa pang batang edad 8. Ayon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi umuulan noon sa lugar kung saan naliligo ang mga biktima. Pero malakas ang agos ng tubig mula sa itaas ng bundok. Maghihigpit na raw ang mga otoridad sa pag-monitor sa ilog para wala nang maligo roon. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kaanak ng mag-aama. Patay ang isang babae at kanyang anak matapos salpukin ng truck ang kanilang bahay sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaaberya ang preno ng truck at dumiretso sa bahay ng mga biktima sa barangay Pandanon. Ayon sa isang kaanak, katatapos lang mananghalian ng mag-ina at naglalaro noon ang isang taong gulang na bata. Sugatan din ang 5 iba pang kaanak na nagkataong nasa loob ng bahay. Hinihintay pa ng pulisya ang desisyon ng pamilya kung magsasampa ng reklamo laban sa driver na pansamantalang pinalaya. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Bukod kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, 3 o 4 pang senador ang nakatakdang kasuhan kaugnay sa questionableng flood control projects. Ayon pa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, inihahanda rin ang mga kaso laban sa ilang kongresista. Balitang hatid ni Joseph Morong. Is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Yan ang tanong ni Senador Erwin Tulfo ng minorya sa Senado kung bakit tila minamadali na mapagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Senate rules para payagan ang mga senador na makaboto online kung wala sa Senado. Walang pinangalanan si Tulfo kung sino ang 2 senador na umano'y maaaresto. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kakasuhan ng plunder si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa pagtanggap umano niya ng kickback sa mga flood control project. Sunod na raw sa kanya si Senador Joel Villanueva. I think there are at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may 3 pa po. Marcoleta. Tapos meron pang 3 pa. May 3 pa. 3, 4 pa. So, nakakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Darating tayo dyan. Si Marcoleta na nagsulong ng pagbabago sa Senate rules, pinakakasuhan ng plunder, indirect bribery at paglabag sa batas laban sa pagtanggap ng regalo dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual, bagay na hindi idineklara sa kanyang salin. Si Escudero na pinakakasuhan rin daw sa pagtanggap umano ng 586 million pesos na kickback mula sa flood control projects, nagsumite na ng kontra sa laysay sa Ombudsman. Sina Escudero, Estrada, Marcoleta at Villanueva kapwa mga majority senators. Kaya sabi ng kasamahan nila na si Senador Amy Marcos, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh.
Ayon kay Rimulya, may kakasuhan din silang mga congressman. Nauna nang sinabi ni Rimulya na naghahanda na rin sila na sampahan ng reklamong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez. Joseph Maurong, nagbabalita para sa GMA News. Susunod, hulikam sa Lao, pagligtas sa mga natrap sa kuweba ng halos 1 linggo. Huwag bibitiw dito sa Balitang Hali. Nagtulong-tulong ang mga rescuer sa Saisom Boon Province sa Lao para pasukin ang isang kuweba. Layo nilang mailigtas ang 7 taong natrap po sa kuweba ng halos 1 linggo na. Tagumpay po silang natunton ang 5 natrap sa kuweba na buhay at ligtas habang patuloy ang paghahanap sa iba pa nilang kasama. Ayon sa ilang ulat, natrap ang mga lalaki sa kuweba dahil sa paghahanap ng ginto. Hindi sila nakalabas dahil sa malakas na ulan at pagguho ng lupa na humarang sa kuweba. Sunod-sunod na namatay ang 6 na bagong sinang nasanggol sa isang ospital sa Dhaka, Bangladesh. Ayon sa mga otoridad, oras lang ang pagitan nang mamatay ang mga sanggol na 1 hanggang 3 araw pa lang mula ng isilang. Nasa loob daw sila ng kwarto na nakapatay ang air conditioner. Inimbestigahan na ng pulisya kung nagkaroon ng gas leak o mechanical failure. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ospital. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sa November 30, sisimulan ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Batay po ito sa mga tinalakay sa unang status conference sa Trial Chamber 3 ng ICC. Sabi ni Presiding Judge Joanna Corner, kailangang mabilis at efficient ang paglilitis bilang konsiderasyon sa kalagayan ng dating Pangulo na 81 years old na. 5 araw kada linggo ang paglilitis hanggang magkaroon ng judicial recess o break ang ICC sa Christmas holidays. Pwede pa raw mabago ang schedule depende sa resulta ng bagong pagsusuri sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ang nauna kasing examination kay Duterte ay para lang sa kakayahan niyang humarap sa confirmation of charges hearing. Pinabibilisan naman sa ICC Registry ang paghahanap sa interpreters para sa paglilitis, lalo na't malaki ang interes ng mga Pilipino sa kaso. Ang susunod na status conferences ay itinakda sa June 23 at July 14. Bagamat umuusad ang kaso kaugnay sa kasong war on drugs, nananatili raw ang takot sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Kaya binuo ng isang grupo ng mga sibilyan ang isang komisyon para tulungan silang maghilom. Ang mainit na balita hatid ni Mark Salazar. Para hindi mabaon sa limot ang mga karahasang nangyari sa madugong drug war ng Duterte administration, binuo ang EJK Truth Commission. Isang lupon na pinamumunuan ng mga sibilyan para idokumento daw ang katotohanan sa likod ng mga extrajudicial killings. Ayon sa chairman nitong si Attorney Raul Pangalangan, ang mga biktima ang sentro sa pagsasalaysay ng mga kwento. Ang bago pong approach is that yung dati po kasi yung mga biktima are just passive recipients of justice. Papakinggan lang sila pag meron silang testimony as about the crime. Pero the whole process is a game of lawyers and judges. The victims should have an active part in the justice process. And their telling the story is part of the justice that they are claiming for themselves. For their story to be recorded for history. Ayon sa isang commissioner ng grupo na si Dr. Al Fuerte, sentro sa kanilang misyon ang makamit ang hustisyang may mananagot at magbabayad pero may paghilom din sa mga pamilya ng biktima. The country has actually been wounded. The country has also actually been fragmented. So we hope and pray that this Truth and Reconciliation Commission will somehow facilitate not just the healing of the families who are still grieving, but also for the communities that also
suffered. Kasama rin sa 5-member commission sina forensics expert Dr. Raquel Fortun, Father Daniel Pilario at Carlos Conde. Magsisilbing advisor naman ng Truth Commission si Cardinal Pablo David. Ang korte ay naghahanap ng criminal liability. Ang Truth Commission naman ay naghahanap ng mas malalim na katotohanan. Pakikinig sa mga biktima, pamilya, survivors. Ayon kay Conde, ang seed funding ng komisyon ay manggagaling sa Simbahang Katolika at iba pang mga grupo at NGO dito at sa labas ng bansa. Welcome ang Truth Commission sa mga pamilya ng EJK victims na nasa pangangalaga ng Rise Up for Life and for Rights. Pero makikipagpulong daw muna sila sa komisyon para linawin ang direksyon at magiging partisipasyon nila rito. Mas mahalaga na makonsulta rin kami at yung iba pang mga pamilya nang sa ganun po hindi rin kami nagugulat, nabibigla at hindi yung paulit-ulit na magkukwento kami. Bagamat umuusad sa ICC ang kaso, nananatili raw ang takot sa mga EJK victims' families habang nasa bansa pa rin daw ang iba pang co-perpetrator ng war on drugs. At ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa. Malaking tulong po yun sa mga biktima dahil marami pa po talaga mga biktima na hindi pa sila lumalabas dahil hanggang sa ngayon po naman kahit tuloy-tuloy yung pagpaslang ay may mga takot pa rin po talaga ang karamihan sa mga biktima. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA News. Susunod na ang camping date ni Ruru Madrid at Bianca Umali sa pagbabalik ng Balitang Hali. Hulikam sa Antipolo Rizal, isang motorsiklo ang nadulas sa pakurubang bahagi ng Sumulong Highway hanggang sa sumalpok ito sa kasalubong na AUV. Dinala ng mga responding rescuers sa ospital ang binatang rider ng motor pero idineklara siyang dead on arrival. Wasak naman ang kanyang motor habang may pinsala rin ang sasakyang nasalpok nito. Nagkaaregluhan na ang kampo ng biktima at ng driver ng AUV. Sa gitna ng mainit na talakayan kung dapat bang payag ang dumalo sa session online ng mga senador, iginit ng ilang miyembro ng House Prosecution Team na dapat physically present ang senator judges. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Lahat ng 11 House Impeachment Prosecutor naroon sa People's Center ng Kamara, ayon kay House Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua. Nagsagawa sila ng isang mock trial o simulation kung paano ilalatag ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa harap ng mga senator judge. Parang ina-approximate namin ano ba talaga paano ba magtatalakay, ano ba ang trial, different from a regular courtroom, but more appropriate to an impeachment process. Parang mas ganun yung tinatalakay, pinag-aaralan namin. Pero pinag-aaralan din namin ng mga rules and evidence, pinag-aaralan namin ng yung how do you talk to the court. May ilang private prosecutor na tumulong sa kanila. May mga inimbita kami na pwedeng mag-assist sa amin, but mainly nandiyan si Kong Shell at mga kasama niya para mag-guide kami. At sa gitna ng mga hakbang ng majority senators na baguhin ang kanilang rules para payagan ang teleconferencing para makaparticipate pa rin ang mga senador kahit wala sa plenaryo, nanindigan ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na sa Senate impeachment trial dapat physically present ang mga senator judge. Sa iba namang mga rules kasi din ay inaalaw na din ang ganitong forms. No? Pero ibig sabihin ng assumption ay hindi ito yung sobrang sensitibong kaso na kailangan nakikita mo yung testigo, kailangan na evaluate, may pagkakataon din ang judges na magtanong para sa kanilang sariling pag-unawa. You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo bubuo ng mas complete picture sa senator judges
tutulong sa kanilang sa discretion. Isa sa mga dapat na ginagawa ng Senator Judge ay obserbahan ang mga testigo sa kanilang mga demeanor kung paano sila sasagot. Dahil dito makikita kung sila ay ang testigo ay nagsisinungaling o hindi. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Weather update po tayo ngayong may bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang hapon Ma'am Connie, maging sa lahat po ng ating mga tipanig. At sa ngayon po, yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Jangmi ay huling namataan sa layong 1,135 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, kumikilos ngayon ng pahilaga-hilagang kanluran at may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour. At inaasahan na nga natin na maaaring pumasok yan sa loob ng ating PAR mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Pagkapasok nga ng PAR, papangalanan natin yan na si Bagyong Domeng. At inaasahan nga na habang nandito yan sa may silangang bahagi ng karagatan ng ating bansa ay maaari pa yang lumakas at umabot ng typhoon category habang kumikilos pahilagang kanluran o northwestward hanggang Hilaga. Bagamat mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, inaasahan natin na by weekend maaari itong patuloy na humatak ng southwest monsoon na kung saan maaaring magdulot ng malalakas na mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Mindanao, Visayas at mangilan-ngilang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy tayong mantabi sa pag-asa hinggil nga sa mga possible developments ng binabantayan nating bagyo. So far for today, ang nakaka-apekto po dito sa may Palawan at western section ng Visayas at Mindanao ay yung southwesterly wind flow. Ito yung paunang hangin bago mag-southwest monsoon at nagdudulot yan ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa may western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soc Sargent Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Palawan. Samantalang yung trough nga nitong bagyo sa labas natin ay nakaka-apekto sa buong Mindanao at dito naman sa buong Metro Manila, asahan namang natin chance ng mga pulo-pulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. At yan po ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am Charmaine, sa atin pong nakikita ngayon na ito ho ba ay may kasunod ng bagyo? Base po sa ating mga model, may isang posibilidad na posibleng mamuo dito naman sa may kanlurang bahagi po ng ating bansa. At posible nga yan, pagkalabas nitong ating binabantayan na bagyo by Monday, maaari iyang muling pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon ay hindi pa naman po natin nakikita na namumuo po yan, more on models pala yung pinapakita. Kaya minomonitor pa po natin sa satellite po natin. Okay, marami pong salamat sa inyo pong ibinahagi sa aming impormasyon na yan. Yes po, maraming salamat. Yan po naman si Ms. Charmaine Varilla, ang ating weather specialist mula sa Pag-asa. Romantic feels ang hatid ng camping date ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid at kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Sa Instagram, nag-share ng ilang photos at video si Ruru, enjoying the views ng sunset at city lights sa camping site sa Tanay, Rizal. Sa caption, sinabi ni Ruru na, "I'm home with Tag kay Bianca." Bibida soon si Ruru sa upcoming GMA Prime series na Hari ng Tondo kasama si Kapuso drama king Dennis Trillo. Magbibigay buhay at boses naman si Bianca sa GMA Pictures animated film na El Arcangel na dapat ding abangan. Ang kapatid naman ni Ruru na si sparkle artist Rere Madrid ikinasal na sa basketball player na si Kai Soto. Sa Instagram, isinare ni Rere ang highlights ng kanilang intimate wedding. Nagpasalamat si Rere sa relasyon nilang pinagtibayan niya ng challenges at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Thankful din sila sa kanilang pamilya na naging malaking parte ng kanilang pagmamahalan. Present din sa wedding si Ruru at si Bianca. Congratulations and best wishes! Hanggang
Bilang sa altar, prinsesa ang turing sa unika-iha ng isang pamilya sa Baliwag, Bulacan. Ang grand entrance niya as bride naging extra special. May sweet na pakulo kasi ang kanyang mga bro. Ayan, oh, here comes our bunso, the bride. Yan, ang tarpaulin na bit-bit ni na Jason, JP at Sixto, mangulabnan. Tila announcement bago pumasok sa simbahan ng bunso at kaisa-isang kapatid na babaeng si Nika. Ang kanila namang panganay na si Kuya Philip ang mismong naghatid sa altar. Pag-amin ni Nika, strikto ang kanyang mga utol bilang only girl sa mangulabnan siblings. Lalong-lalo na raw sa usapin ng panliligaw. Kaya ang sweet gesture tila reminder daw sa groom na si Shana. Eto na si Nika ang bunsong iniingatan. Mahigit 800,000 views na ang video at certified Trending! Kakatuwa naman. Ang sweet na mga kuya. Oo, may forever. Sweet na pero may warning. May forever tagapagtanggol. Correct. Yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.